Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Skyline 1 version 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Anta Skyline 1 version 2. Nagawan ko na ng review yung Skyline 1, no, yung regular version nito, yung version 1. And talagang isa yun sa mga best performer ko nung 2023. And halos parehas lang naman sila nitong version 2. Ang pagkakaiba lang yung uppers niya. Pero kung sa itsura lang ang pagpipilian, no, parang mas gusto ko to. Napaka-pogi. And yung comfort nito, ito na ang pinaka-comfortable na Anta shoes ever na nagamit ko. So pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material, no? Gumamit po siya ng tinatawag nilang space fiber na uppers. Ito po yan, kung titignan nyo. And walang masyadong information sa internet, no? Nakikita ko parang mga Mandarin, mga Chinese, so hindi ko maintindihan talaga. No? Pero kung matatouch mo siya, made of TPU to, no? Parang plastic knit. Pero itong parang wrap around, ito nagpapaporma dyan lalo, no? Itong wrap around, parang masyado maporma talaga. More on mesh material po siya. So, very breathable. May mga infusing siya. Pati dito sa side. Meron po siyang arch support. A-shock stabilizer po yung tawag nila dito. One piece na po siya, no? Arch support, torsion plate na siya. Tapos, ito na rin yung TPU sa side, no? For lateral containment na to, no? Ayan, no? A-shock stabilizer na alagay dito. Ewan ko lang kung makikita. Ayan. Cushioning setup po niya, yung pinakamahal na cushioning setup, yung premium cushioning setup ng Anta, which is yung Nitro Edge foam, no? Ayan po yung logo ng Nitro Edge foam. So, napaka-bouncy talaga nito. So, meron siya actually ng lahat na hinahanap ko naman, no? Torsion plate, TPU plate, supportive pa rin siya. And yung shape nito, gustong-gusto ko talaga. So, sa aesthetic and material, mataas ang ibibigay natin. 9 out of 10 po tayo dito sa aesthetic and material. Hindi ko lang na perfect kasi nga, hindi siya carbon fiber. Pero kasi kung titingnan talaga siya, mukha talagang premium. No, walang area na mukhang cheap. Yun guys, 9 out of 10. Punta na tayo sa traction. As usual, ang traction naman din ni Anta squeaky. Stop on a dime ka dito. Kaso lang madali po siyang mag-attract ng dust. Hindi ko tuloy maalala kung yung dati ba madali mag-attract ng dust yung dati. Pero okay lang naman. Pag pinunasan naman siya, matatanggal naman kaagad. Solid rubber outsole po ito, no? Puro ripple effect. Pabilog-pabilog po yung pattern niya. Mapipindot po dito sa ilalim yung Nitro Edge foam. Napakalambot po talaga. Though hindi ko to ipang-outdoor, matigas pa rin yung rubber nito. Pwede pa rin pang outdoor. Actually, parang almost kasing tigas ng cement buster nila na technology. Almost the same, guys. So, mataas po ang ibibigay natin dito sa traction and outsole. 9.5 out of 10. Hindi ko po na perfect kasi nga medyo madali siyang mag-accumulate ng dust, no? Punas-punas kayo. Kung okay lang sa inyo, okay na okay to. Next, punta na tayo sa safety and support. Parang mas gusto ko yung unang version. Kung sa safety and support ang pag-uusapan. Parang ito, more on pang-point guard. Magaan, low cut, yun. Very supportive. Medyo mas may ankle support siya. Mid-cut yun eh. And para mas stiff, para mas may lockdown yun. Doon hindi naman magpapatalo tong version 2, no? Yung A-shock stabilizer nandito pa rin naman. So ramdam mo yan, yung mga jab step, euro step mo, mga side-to-side movement mo, covered ka nito, no? Plus, syempre may wrap around na mesh. So, ramdam ko yung lockdown nito kasi hindi na siya masyadong, ito yung mesh na enclosed po talaga. Though breathable siya, enclosed po siya na hindi na po ito mag-expand. Plus, may mga infusing pa. Infusing. So, kahit mag-toe drag kayo, tatagal po ito kahit ipang outdoor nyo. And outrigger guys, tingnan nyo naman. No, iwas tapilok dito.
Plus yung uppers na to na Space Fiber, no, yan nga yung pangalan, Space Fiber. No, very supportive naman yung uppers niya. TPU kasi nga yung uppers niya, no. So, made of plastic yung uppers niya. So, nandun pa rin yung lockdown. Plus, sa mga flat-footed natin na mga ka-bowlers dyan, okay na okay kayo dito, no. May arch support and may torsion support din. Ang ganda. Actually, yung mga, ano nila, yung mga torsion plate / art support lang anta. Laging ang gaganda ng pakakagawa. Okay yung design. Katulad nung Splash 5, yung KT Splash 5, no? One piece, nandun na lahat. Torsion plate na siya, art support na siya, pati for lateral containment na rin. No? So, 3-in-1, laging ganun sila and panalo naman talaga, no? Sa heel naman, okay naman, no? Ito, may kita na may external heel counter. Itong parang leather. Stiff enough po siya. Supportive pa rin po siya. It gets the job done. So, dahil dyan, bibigyan ko po siya na mataas pa rin naman na score, 8.5 out of 10. Siguro humihingi lang ako ng konting support dito sa medial part. Naghahanap ako ng konti lang naman. Konti lang naman, no? So yun guys, next punta na tayo sa comfort. Yun naman ay pinag-uusapan natin. And nasabi ko kanina, nasa umpisa pa lang ng video na ito na yata ang pinaka-comfortable na Anta shoes ever na nagamit ko. Dahil yan dito, tignan nyo naman yung Achilles pillow, sobrang dami. Kaso lang parang may question mark nga ako sa shape nito, so parang ayaw ko. Pero guys, nagkamali ako. Wala po siyang heel slippage dahil dito sa mga Achilles pillow na to. And yung Achilles pillow, parang meron siyang mga pellets. May mga bilog-bilog siya na parang anti-skid system, no? May mga bilog-bilog siya dyan. No, hindi dumudulas yung paa mo dito. And napaka-comfortable. Ang sarap ng pakiramdam sa heel. Plus, syempre, Nitro Edge foam to. So, alam nyo naman nga, yung Adidas Boost, pinanglalakad-lakad sa mall yung mga ganyang sapatos. Same to. Same technology, almost the same. Parang mas resilient pa nga to, yo. Parang mas tatagal. Pero same. Nitrogen-infused foam din to. So, napakalambot ng step-in comfort nito. Maraming forefoot flex. Well padded po dito nga sa sa harap, well padded din, okay, sufficient. Itong tang okay din po. Akala ko napakanipis niya kasi napakagaan nito guys, napakagaan niya. 0.52 pounds. Grabing gaan ito. So pang point guard na pang point guard po. Yung fit niya, oh my god, perfect yung fit. Actually, kahit wide foot kayo, okay pa rin kayo dito. No, wag lang super duper wide foot. Gusto ko siya kasi may space pa yung paa ko to spread out pag galing sa talon, no? Pag bagsak ko galing sa talon, may mga space pa yung mga daliri ko mag-spread, which is yun yung safe, which is yun yung healthy sa tuhod natin, no? Heel to toe transition din. Ayan. Napakarami talaga. Mobile din yung ankle nyo dito. So, hindi na kailangan actually, parang hindi na natin kailangan pag-usapan eh. Basta ito yung strongest, round niya, for sure. 10 out of 10 po talaga. True to size po tayo dito by the way, true to size po tayo dito. Next, sa breathability. Itong space fiber na foam, itong TPUU, ito. Yan. Guys, nakakagulat. Very breathable siya. Though mahalata naman, parang mahalata nyo naman, parang may mga butas siya eh. Kung titingnan siya, talagang mukha siyang plastic. Plus yung yung uppers niya, yung mesh nito, breathable naman talaga. Pasok na pasok yung hangin, almost 100%. Ang ganda rin ng tang, very breathable din yung tang. No, mesh din po yung material niyan. Dito rin, ganun din naman. So, 360 degrees, lahat, all over, breathable na part. So, 10 out of 10 na naman po tayo sa breathability dito. Hindi na kailangan questionin pa yan, no? Next, punta na tayo sa cushioning. Unahin ko na, yung heel drop niya is 5mm drop. No, so, almost flat po siya. No, from heel to toe, almost flat, which is healthy sa paa natin. No, guys, hindi maganda na masyadong mataas yung yung sa heel area, yung parang nasa takong ka. Kasi try nyo nga mag-basketball ng nakatakong. The thing goes.
Ramdam na ramdam mo yung court. Low to the ground po talaga siya. So very responsive, very balanced ka. Stable na stable ka dito. You will feel quick, you will feel fast. Pang-point guard na pang-point guard po talaga. Pero ito, pakinggan nyo, ang ganda pa rin ng impact protection. Kasi nga Nitro Edge foam po yung ginamit sa kanya. Yung pinakamahal na foam lang naman. So dahil dyan guys, dahil rare nga ang combination na mataas ang court feel, mataas pa rin yung impact protection. So 10 out of 10 po talaga ang score ko dito sa cushioning, no? Last, punta na po tayo sa price tag. Magkano ba to ngayon, no? Nasa 5,600 to 5,000 pesos po siya ngayon. For me, kung may extra kang budget, parang okay pa rin. Sa technology niya, sa cushioning setup nito, bibili pa rin ako ng ganito kamahal. Basta safe yung paa ko. Healthy siya, no? Wide foot, 5mm drop, maganda yung itsura, mukhang premium naman talaga. Very versatile kasi pwede rin siya pamorme, pwede rin siya other sports, 'di ba? Kasi nandun naman yung support, nandun yung and yung comfort na naman, babalik na naman tayo sa comfort. So panalo, highly recommended talaga. Huwag kayong mag-alala, maglalagay na naman ako dyan ng link sa baba. Lazada, Shopee, legit seller po yan, mismong Anta po yan, no? Para makabili na po kayo nito. Kung point guard naman kayo, shooting guard, light na small forward, pwede pa rin. I-try nyo na kagad guys. Doon nagkakaubusan nga no? Nagkakaubusan na. Kaya i-click nyo na po kagad. Pero kung naghahanap pa kayo ng iba pang mga pang-point guard shoes ng Anta, maglalagay po ako ng link dito. Pindutin nyo po yan. And yung bilog dito, huwag nyo rin pong kalimutan pindutin para makasubscribe po kagad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!